Hello, Sir Celso. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin natin yung unit na order nyo. The WE Glock 17 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol. Ayan, sir. Okay. Ayan. Gen 5. Gen 5. Ayan. Ambidextrous yung ano niya. Okay. Alright. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? Always make sure na check mo yung status nitong trigger. Is it active or disabled? Okay? Yan, sir. Always remember to keep your trigger finger out, ha? Okay, sabi nyo, newbie kayo. Ayan. May message ko sa inyo. Pag ginawakan nyo yung baril, nasa labas yan. Hindi yan pumapasok dyan. Only time na papasok mo yung daliri mo dyan sa loob ng trigger, sensya ka na, medyo yung background, hindi nyo nakikita, ano? The only time na papasok mo yung daliri mo dyan sa loob ng trigger is pagkakalabitin mo na siya. Or pagka nakapoint ka na dun sa target mo, tapos you're trying to shoot, that is the only time na papasok mo yan dyan. Pero pag hindi, nakalabas yan. Okay? Ganun siya. Alright? So, ito na yung magazine. Okay, nilagyan ko na siya ng gas, nilagyan ko na rin siya ng BB. You can check our other videos kung paano ko siya ginagawa. Meron tayong mga unboxing videos. Doon yung mas detalye. Okay? Pero try ko, pag hindi nyo na-gets, maybe in the future, I'll try to make another video, yung super newbie video. Okay, step by step. Pero marami na akong videos eh. Basta panoorin nyo yung mga medyo luma. Okay, yung mga unboxing videos doon pwede. Okay, para makita nyo kung paano. Basta ito na naman yung mga basics eh. Okay, kasi nga, iwas disgrasya. Yun yung number one. Kasi, alam mo yung pag may bala, tapos biglang nakalabit mo, pwede kang makabulag, mga ganun, pwedeng mabasag yung LCD TV mo, yung mga ganun. Medyo damaging kasi ito eh. Kasi hindi mo biglang, ganun siya eh. Hindi na siya puputok eh. Okay? So, yun. Always remember that hanggat maaari, ipaghiwalayin mo to kasi ang power kasi ng airsoft gun is nasa magazine. Usually, nasa magazine siya. Pag gas type, no? Tama ba ako? Hindi lahat, pero majority. Okay? Kasi meron tayong mga unit na gas type, tapos mismo nasa barrel siya. Okay, yun yung lever action, yung kinakasakan ng ganun, yung parang western style dati. So, nasa grip siya eh. So, yung magazine niya, BB lang. Parang gano'n. Kasi yung design kasi nun medyo kakaiba. Okay? Pero usually, kapag gas blowback, nasa magazine yung tangke. Ito yung kinakargahan ng gas sa ilalim. Ayan. Okay? So, nandito yung power. So, wala siya sa bala. Yung bala kasi parang projectile lang siya. Hindi siya katulad ng tunay na baril na yung power nasa bala. Hindi sa magazine. Okay? Yung magazine, dun lang nilalagay yung bala. Okay? So, yun. So, ngayon, inserting the magazine. Okay? So, test fire na natin siya. Okay? So, medyo lakasan mo. Huwag mo siya hinaan para siguradong pasok. Okay? Tapos, ito na. Ikakasa mo na siya. Always keep your trigger finger out. Ayan. So, yun yung BB. Ayan yung nozzle. Okay? Yung nozzle. Yan. Yung nasa likod. Ito yung nozzle. Ito yung magazine, yan. Yung gas. Yan yung gas route. Diyan lalabas yung gas. Okay? Papunta dun sa nozzle. Alright? So, ngayon, bibitawan na natin. Okay? So, yung BB, tinulak na dun. Nandun na siya sa chamber. Okay? So, ngayon, kapag ni-remove natin yung magazine, pressing this, okay? So, mag-iingat din kayo dito. This is the mag release, okay? So, papress natin yan using our thumb. Mahulog siya, okay? Yan. So, pagka ito, kinalabit ko, since this is an airsoft gun, wala mangyayari. Okay? Kasi airsoft lang siya eh. Pero pag tunay na baril ito, pumutok yun. Kasi may bala eh. Okay? So, ngayon, since nakalabit na natin yung hammer, pag ito, pinasok mo, wala na mangyayari dyan. Okay? Ngayon, syempre gusto mo pumutok. Hindi mo siya pa pwede ikasa. Kasi may bala eh. So, mangyayari kasi pagka kinasa mo yan, tapos binitawan mo, magdodoble yung bala.
So, kung gusto mong i-activate ulit, kailangan remove mo muna yung magazine. Yan. So, ngayon, kakasa mo siya. Yung bala, meron pa di ba? Kakasa mo siya, at saka mapapasok yung magazine. So, ngayon, hindi mo na siya kailangan ikasa kasi kinasa mo na. Okay? Ready to fire na to. Alright? So, ngayon, i-test fire natin, check natin yung power, yung FPS. Okay? Tinatawag na FPS, yung feet per second. Yun yung bilis ng lipad ng bala. Okay? So, yun. So, ang bala natin, ginagamit natin is 0.20 grams. Okay? So, hindi ito yung... ito ay... Ano ba? Hindi ito yung brand. Kasi ito nakita nyo, brand by Jer. Okay? Kasi naubos ko na. Itong nasa loob ng bote, mga made in Taiwan na bala na to. Okay? Naubos ko na yung Jer. So, ganun siya. Iuubos ko para meron ako lalagyanan. Okay? So, ayun. So, ngayon, 0.20 na to, gamit natin. Tapos, made in Taiwan siya. Hindi na siya Jer. Okay? So, yun. Kasi yung Jer, made in China yun eh. Okay? So, ayan. So, testingin na natin. Firing. Okay. 367.2. Okay. Solid yung kanyang blowback. 356.5. Okay, 351.9. So, since you're a newbie, medyo malakas to, no? So, yun lang, medyo malakas siya. So, paminsan, kung gusto mo, pag mag-uumpisa ka, huwag mo siya lalagyan muna ng maraming bala. Lagay mo siguro mga 2 o 3 bala lang muna. Parang ganon. Tapos, medyo testingin mo muna. Para pag nagamay mo na, tsaka mo na gawing 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 17. Kasi yung tunay na Glock 17, 17 lang yung bala. Hindi mo siya kailangan punuin. Okay, 17 lang. Alright? So, yun. Pwede mo rin watch yung mga previous videos natin regarding that. Okay, so ito, last shot. Test fire natin. 345.1. Okay? So, ayan. So, wala naman tayo na-encounter na problem. Ayan. So, nakikita mo, meron pa tayong 4 na bala kasi 8 yata yung nilagay ko dito. So, check natin. Yan, meron pa 3 sa magazine, tapos yung isa nasa loob ng chamber. Okay? So ngayon, ite-testing ko lang yung accuracy. Tingnan ko kung kaya kong tamaan yung 2 inches na target at 2.3 meters. Okay, 2.3 kasi medyo naabante ko ng konti papunta dun. So, pag umatras ako konti, 2.5. Okay? So, ang target ko actually is karton, no? Box lang siya. So, hindi siya tutunog. Makikita ko kung saan tumatama dun sa loob ng bilog. Kung gitnang-gitna ba siya, sa may gilid ng konti, sa taas, ganun siya. Pero ang objective kasi natin is tamaan natin yung 2 inches kasi medyo maliit na yan eh. Yung 2 inches na yan. Okay? So, to, firing. So, pag nagpa-fire kayo, i-align mo lang to dito sa... Okay, so yan. Kata nyo, di ba meron that, tapos merong parang ganun. Ang tawag nila is parang drop it in the bucket. So, ito, lalagyan mo na sa may gitna. Tapos, ang ginagawa ko is, pag nakaganon yan, ito yung binubullseye ko. Parang ganun. So, tingnan natin kung saan mapupunta yung bala. Okay? So, ito, firing. Okay? So, gitnang-gitna siya nung bilog. Medyo konting pero halos nasa gitna. Parang umusog lang konti. Okay? Kasi syempre, minsan, hindi naman tayo sobrang steady. Tapos, 0.20 lang yung bala na ginamit natin dito. We may need to use a heavier BB. Ganun lang naman yun para mas diretso. Pero, perfect na yan. Okay? Goods na yan. Hindi naman siya kailangan diretso kasi hindi ko naman din sure kung diretso yung hawak ko. At saka pa minsan, kailangan hanapin mo rin kung saan talaga yung zero kasi hindi naman sobrang diretso eh. Pero more or less, parang diretso siya. Pero pa-explain, minsan merong konting-konting nasa right side. Konting-konti lang minsan. Minsan ganun siya. Okay? Pero yun naman yung nagustuhan ko sa mga Taiwan kasi talaga pag binaril mo yung target, tatamaan mo naman talaga. Okay? Kasi dati may natry ako, yung mga made in China. Yung 2 inches, di mo matatamaan. Actually, kahit na 4 inches, hindi mo matatamaan yung 4 inches sa target. Ganun to kalapit. Talagang papunta sa kaliwa yung bala. Okay. Siguro pag 80 inches, yung tatamaan mo ng gilid.
Pero pagka ano, ewan ko, kaya hindi ako nagbenta ng China made. Okay, yun yung reason, yun yung main reason. Okay. So, pero ewan ko lang ngayon kasi medyo matagal na rin yun. Hindi ko lang ang alam kung ngayon, kung nag-improve na yung mga quality ng mga China. Kung kaya na nilang gawin to. Actually, kasi kahit na piso, kaya kong barilin At 2.5 meter Gano'ng katindi yung mga made in Taiwan. Okay, so tutuloy ko na. Check lang kung kung matatamaan ko pa rin yung at kung gitna pa rin ba. Ito, gitnang-gitna na talaga. Same dun sa pangalawang shot. So basically, nag-one hole siya. Ang tawag doon, one hole. Kung saan ko na-barrel yung pangalawa, dun din tumama yung pangatlo. Same na butas. At yung pang-apat, dun din tumama. So lumalabas, parang isang butas lang sila ngayon, yung apat. Kasi yung unang hits ko nandito. Yung pangalawa ko gitna nandito. Yung pangatlo nandito. Tapos yung pang-apat nandito. So parang isa lang yung butas. Okay? So, pipicturean ko to, tapos send ko sa inyo. Okay? So, ayun. So, ngayon, wala na siyang bala. Kaya nagkakaganyan na siya. Nag-open na yung slide. Kasi wala na matulak na bala dun sa chamber. So, parang same siya sa tunay na baril. Nagaganyan. So, pag nagaganyan, ang unang-unang gagawin mo is you remove the magazine. Okay? Kasi, itong follower na yung follower, yan yung nagpo-push So, kailangan alisin mo yung magazine para yung follower mawala. Okay? So, ngayon, wala na nagpo-push ngayon dito sa slide catch. No? Yan, wala na napo-push dyan. Okay? So, ang gagawin mo ngayon para bumalik siya is hihilain mo to. Kasi itong mga slide catch, meron niyang spring. Bababayan. So, hilain mo lang. Ito, hilain mo pa atras. Parang kinakasa mo lang siya ulit. Pag hila mo, bababayan. Yan, bumaba na. Tapos, bitawan mo na. Okay? So, ganun yung gagawin mo dyan. Tapos, hammer down mo na. Kalabitin mo ito para mag-safe na. Para ganun siya, para disengage. Para maging inactive. Ngayon, if ever naman, kunwari, nagkaganyan, nag-open yung slide niya, inalis mo yung magazine, tapos gusto mo pang maglaro, pwede mo naman siya hindi i-disengage. Pwede mo naman siya hindi i-ganun. Ang gawin mo, itabi mo lang to, lagyan mo lang dyan sa gilid, lagyan mo to ng bala, parang ganito, lagyan natin ng bala, pakita ko sa inyo. Okay, yan, lagyan mo ng bala. Sumobra pa. Okay. So, yan, lalagyan mo. Basta tatandaan nyo, sir, pag naglalagay kayo ng bala, as much as possible, gagawin nyo ganyan, Alternate siya. So, isang bala dito, isang bala sa kabila, yan, ganyan. Wala siyang kanal, di ba? Yan, parang kita mo, alternate. Dapat ganyan, naka-staggered, okay? Pagkatapos, mapapansin mo, yung huling BB, dapat nandito sa isang side na to, nandito. Kasi yung follower, yung nagpo-push ito, itong follower na to, nakaganon siya nakaganon. Kaya dapat yung BB, nandito sa part na to, yung isang BB. Okay? Yung huli. Basta, kailangan may bala dito. Ganun siya. Ako, pag naglalagay ako, dito ako naglalagay sa ilalim. Yan, ginaganon ko, tapos nilalagay ko dito isa-isa. Okay? Pero pwede rin naman sa ibabaw. Para gusto mo magmamano-mano ka, pwede din naman. Parang same sa tunay na baril. Pero ako, dito ko nilalagay. Kasi nga, ang logic ko dyan, ang concept ko, itong part na to, gusto ko lumalabas lang dyan yung BB. Ayoko na may pumapasok dyan. Ganun lang. Okay? So, ito, since nalagyan natin ng bala, kunyari, nilagyan mo ng bala, kunyari, maglalaro ka pa ulit, magpe-playing game ka pa ulit, so, pwede mo to insert, no? So, ito, lagyan mo ng gas siguro, konti. Pero marami pa kasing gata ang gas to, kaya nalagyan ko ba? Para alam ko marami pa to marami pa nga. So, ito, mamaya pagka nabitin, tsaka ko lalagyan. So, ito, pwede mo ito lagay, ganyan. Yan, sa makita mo yung BP. Tapos, hilain mo siya, tapos bitawan mo. Tapos, ready to fire na. Okay? So, try nga natin ulit, barilin nga natin ulit yun. Okay, dun pa rin, same na butas. 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 Grabe, sobrang accurate na itong barrel na to. Sobrang precise. Hindi lahat ganito Minsan talaga meron sobrang precise Grabe Halos isa lang yung butas niya. Lumaki lang kasi medyo nauusog-usog lang konti.
Send ko sa'yo yung picture. Okay? So, yan. Nag-open na yung slide. Wala nang bala yan. Okay? Medyo mina na rin ka actually. Tapos medyo lumalamig siya. So, ganun siya. Okay? Parang, alam mo yung nagsispray ka ng mga insecticide or yung mga, basta yung mga nasa aerosol, lumalamig yung lata, di ba? Kapag nag-spray ka. Kasi ito, pag pinapalo ng hammer to, lumalabas yung gas dyan. Okay? So, yeah, pag nagaganyan na, so, yan, ayaw mo na maglaro, tapos ka na maglaro, okay, or something. So, you pull back the slide, then you hammer down. And always make sure that keep this muzzle pointed at a safe direction pag mag-hammer down ka, okay? So, pwedeng naka-point sa baba, parang gano'n. Just to practice safety. Ano yun, yun, para maging habit mo na safe. Para kahit anong baril na hawakan mo, pag parati mong ginagawa yung gano'n, masasanay ka na safe ka humawak ng baril. Para at least, malay mo, makahawak ka ng tunay na baril, edi safe ka lang, di ba? Safe ka, okay ka. Goods ka. Malalaman ng tao, itong taon to, si Sir Celso, marunong umawak ng baril to. Kaya pala, airsoft lang pala yung pinaglalaroan mo, hindi niya alam, no? Okay? So, ayun, Sir Celso, okay na tong unit mo. So, I'm going to pack it na para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? Kasama yung gas, BB, and lube. Okay? So, ayun, sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.